Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagawang makapasok ni Yu-Hoon sa underground vault ng Precious Library ng Demonic Academy. At dahil sa may nararamdaman itong kakaiba sa mga nakita niya dito sa mga hiwa ng blade sa mga ito ay napapikit si Yu-Hoon, pinakiramdaman niya ito sa kanyang isipan at sinubukan niya ito kung makakaya niyang matalo ang blade technique sa isang tapatan, kaya naman ay agad nitong sinubukan ito gamit ang kanyang butterfly dance. The fifth technique, connecting dance of the butterfly strike. Nag-umpisa ng umatake ang teknik na naramdaman nito na gawa ng Blade God sa kanya. Di rin nagtagal ay nagpang-abot na ang dalawang teknik sa isa't isa, matapos ay nagulat naman ito sa nangyari sa kanyang isipan, at napapasabi na papaano itong nangyari. Ang isang napakalakas na blade technique pala na ito ay umiiral na noon pa man, dahil kahit na ang kanyang butterfly dance, ay hindi nito nakayanang salagin ang sobra sa dalawang movements nito, at ang blade technique na ito ay sobrang laki ng agwat kumpara sa ginawa nito. Kung wala ang sword technique na kagaya sa level ng destructive sword technique o hindi kaya ng heavenly demonic sword art, ay wala itong kakayahan na tapatan ito. Tinanong naman nito na kung ang braso ba na ito ay pagmamayari ng sword demon, sinang-ayunan naman ito ng left guardian, at ang iba naman ay mga balat na pagmamay-ari ng mga gwardya at ng mga guardian na napaslang 500 taon na ang nakakalipas. Nang may binuksan itong isang baul, sabi niya na ang mga ito ay ang mga secret book na naiwan ng sword demon. Nabigla naman dito si Yu-Hoon sa pagkakakita ng mga ito, dahil ito ang true demon sword, 24 demon swords, at ang pag-analisa nito sa Blade God's technique. Kaya naman napasabi ang ating bida na kung ganun pala ay ang lugar na ito ay hindi lang ang mahanap ang karapat-dapat na tagapagmana, ngunit ang makahanap ng disciple na magmamana ng Swords Demon Epiphany, na sinang-ayunan naman ng Left Guardian. Sabi niya na didiretsuhin na siya nito, na ito ay upang mag-cultivate ng isang talentado na kayang makagawa na mapawalang bisa ang Blade God's Blade Technique, at mayroong sinabi ang Sword Demon bago ito mamatay. Tinanong naman ni Yu-Hoon ang Left Guardian kung ano naman ito. Ang labanan na kung saan ay nagtapos sa pagiging tabla, ang Sword Demon ay nagsabi na ang Blade God ay nawala sa kalagitnaan ng kanilang labanan, at matapos nitong maputol ang kanyang braso ay sinabi nito sa Sword Demon na babalik ito. Matapos nun, ang Sword Demon ay naghintay ng 4 na araw, ngunit sa huli ay hindi na ito bumalik pa, kaya naman ay ang nangyari sa kanilang laban ay tabla. Kahit na isang beses ay hindi na nagbalik ang Blade God sa loob ng 15 taon, hanggang sa ang Sword Demon ay namatay, at 500 taon na nang mangyari ang mga ito. Ang mga katotohanan ay nasabi na nito, at hindi nito alam kung ang tagapagmana ng Blade God ay magpapakita pa, ngunit humihiling ito sa kanya, na sana ay magawa nitong mapawalang bisa ang Blade Techniques at matupad ang matagal ng inaasam-asam na hiling ng Sword Demon. Dahil sa ang underground vault ay walang oras sa kanyang pamamalagi, ay ibibigay na niya dito ang susi. Maari itong makalabas ng walang susi, ngunit kung babalik siya ay kakailanganin niya ito. Matapos ay iniwanan na nito ang ating bida, at lumabas na ng underground vault. Tinignan naman nito ang mga libro at sinabihan ang nanomachine na ayos kanya ang mga ito. Sa isip nito na ang True Demon Sword, ay mas malakas pa kumpara sa martial arts ng 6 na main clan, ngunit hindi ito kasing level ng Heavenly Demonic Sword Art, o di kaya ng Destructive Sword Technique. Mas maganda siguro kung ituturo niya ito sa kanyang mga nasasakupan na gumagamit ng mga espada. Ang analysis ng Blade God's Technique ay nagawang maitala at subukang maanalisa gamit ang mga sugat na gawa ng Blade Technique, ngunit hindi ganun kalayo ang natukoy nito. Ang isang ito naman ay ang 24 Demon Swords, ito ay bagong sword technique na gawa galing sa pagkakaunawa sa Destructive Sword Technique bilang ang basehan. At ito ay ang sword technique na sinasabi na ang ultimate sword technique na ginawa ng Sword Demon upang kalabanan ang Blade God. Nakakalungkot ito kung iisipin ngunit kung ang Sword Demon ay nakipaglaban hanggang sa dulo, ay matatalo lamang ito. Ang teknik ng God Blade na nakita nito sa kanyang utak ay isang makapangyarihang teknik na kayang tumapat sa fourth teknik ng Heavenly Demonic Sword Art.
Kaya naman ay gusto nitong makita ito ngayon, inutusan nito na i-activate ng nanomachine ang augmented reality sa kanyang paningin. Tinanong nito ang nanomachine na kung makakaya ba nitong makagawa ng 3D video sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon sa mga sugat ng blade sa putol na kamay, sinang-ayunan naman ito ng nanomachine. Sabi nito na magsagawa ang nanomachine ng isang labanan sa pagitan ng fourth technique ng Heavenly Demonic Sword Art, at ng blade technique, na agad naman itong ginawa at nagpalabas ng dalawang avatar na taglay ang mga teknik na kanyang binanggit. Nag-umpisa ng magsugod ang dalawang avatar sa isa't isa, sa nangyayari ay masinsinan lamang niyang pinagmamasdan ang bawat pag-atake ng dalawa, nang bigla naman itong nagulat sa mga sumunod na nangyari. Sabi nito na paano ito nangyari, dahil sa isang atake lamang, ang Blade God's technique ay nagawang mapawalang bisa, ngunit ang Heavenly Demonic Sword Art naman ay naitulak ng halos 3 hakbang. Ang Heavenly Demonic Sword Art ay napakakomplikado, ngunit ang Blade God's technique ay mas malakas kung ang pag-uusapan ay pawang-purong lakas lamang. Kung ang mga sugat sa braso ng Sword Demon na mula sa Blade God's final technique ay mukhang halos mas malakas ito kumpara sa Heavenly Demonic Sword Art. Nais nitong mapawalang bisa ng ating bida ang Blade technique, ngunit hindi niya ito gagawin. Dahil mayroon siyang nanomachine na may kakayahang kopyahin ng eksakto ang teknik gamit ang mga naiwang mga marka gawa ng blade technique sa mga ito, natutuwa naman ito, dahil ang isang blade technique na kayang tumapat sa Heavenly Demonic Sword Art, ay isa itong malaking swerte para sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Isang linggo matapos na makapasa sa ika-6 na pagsusulit si Qian Yuhun, halos 3 taon at 7 buwan magmula nang pumasok ang mga kadet sa Demonic Academy, sa ngayon ay mayroong 56 na tao ang nakapasa sa ika-4 na pagsusulit, mayroong 7 na nakapasa sa ika-5 pagsusulit at 1 tao naman ang nakapasa sa ika-6 na pagsusulit. Tanging 64 ang natira sa halos 1,000 mga cadets. Ngunit ito ang pinakamagandang resulta sa loob ng 100 taon. Ngunit ang labanan sa pagitan ng mga tagapagmana ay sobrang kakaiba kumpara sa mga nagdaan, dati ang mga kandidato ay bumubuo ng kanilang mga faction upang makipagkompetensya sa kapwa nila kandidato. Ngunit si Qian Yuchan ng Blade Clan, na isa sa nangungunang makakalaban sa pagiging Vice Lord ay natanggal matapos nito, ay isa pang nangungunang kandidato. Si Qian Qianghun, ng Sword Clan, ay nawalan ng kanyang braso at nagpas siyang umalis na sa Demonic Academy base sa kanyang kagustuhan. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nangyari, na 5 sa 6 na kandidato ng 6 na main clan ay naalis sa Academy bago pa ng mga ito matapos ang mga nagaganap na pagsusulit. Ang tanging kandidato lamang na natira ay sila Qian Yuhun at Qian Muyon. Sa natitirang 5 buwan nila sa Demonic Academy, na kung saan ang huling bahagi na ng labanan sa tagapagmana ay mag-uumpisa sa pagitan ng dalawa. Sa bakanteng lugar naman sa hilagang kanluran ng Demonic Academy, ay nagtitipon-tipon dito ang mga kasamahan ng Young Master ng Dark Clan, Qian Muyon, sabi ng isa na ang Young Master at wala dito, at walang kahit na anong mensahe ang sinabi sa kanila. Ayos lamang ba na pag-usapan ng sila lamang kung papaano nila magagawang matalo si Qian Yuhun? Sabi naman ng descendant ng Dark Clan, na si Mujin Yuon, na nagsabi ito sa kanya ng mensahe, ipinagkatiwala niya dito ang lahat ng bagay upang makapag-focus ito sa pagpapalakas ng kanyang martial arts, at kung hahayaan na lamang nila na wala silang gawin ay mawawala ng mga ito ng oportunidad na makuha ito. Sabi naman ng descendant ng Onyx Flame Clan, na si Guxin. Na may punto naman ito, ngunit ano naman ang magagawa nila sa tao na kahit ang leader ng Poison Clan ay nagawa nitong matalo. Dagdag pa nito na mas maganda kung mag-recruit na lang sila ng 10 tao na hindi pa nakakapamili ng kanilang susuportahan upang gawing prioridad, sumang-ayon naman ang isa na mas importante na makuha nila ang mga natitira pang mga cadets. At sa lalong madaling panahon ay dapat nilang makuha si Ma Chok, ng Nihility Clan at si Huan Ya, ng Flying Phantom Clan,
mula sa mga ito ay makakakuha sila ng malaking kalamangan gamit ang dalawang ito. Si Samachok at Huan Ya, ang mga magulang ng mga ito ay ang 9th Council Elder, na si Samayui, at ang 11th Council Elder, na si Huan Yui, ng The Thousand-Faced Phantom. Sabi naman nito na kukuhanin nila si Machok ngunit hindi ang lalaking ito na si Huan Ya, dahil sa itsura nito, sabi naman ng isa na wala sila sa posisyon upang maging mapili. Sabi nito na narinig niya ang balita na si Qian Yuwon ay pumunta ulit sa training room ngunit hindi pa lumalabas, at ito na ang kanilang pagkakataon, tatanggalin nila ang kamay nito at paa upang matanggal ito. Sinigawan naman niya ang mga ito at sinasabihan na kung nababaliw na ba sila, dalawang kandidato na ang napuputulan ng mga braso dahil sa kinalaban ng mga ito ang mga kasamahan ni Qian Yuwon at si Qian Jung Sam ay nasira ang kanyang dantian sa panglalason nito kay Baekgi. Mayroong lumang kasabihan, na gamitin mo ang iyong mga kaaway upang mag-away-away ang mga ito. Walang rason upang kaharipan nila ang halimaw na ito ng sila lamang, kaya naman nagtanong ang kasama nito kung ano na ang gagawin nila. Sabi nito na may 4 na kadet ang labis na may galit sa kanya, sabi ng isa na ang iniisip ba niya ay gagamitin niya ang mga ito. Sa sumunod na araw, alas 4 ng hapon, sa Demonic Academy Individual Training Room, ay seryosong nagsasanay si Yuwon ng Blade God's Blade Technique. Nang matapos ito ay masayang-masaya siya dahil naisagawa nilang muli ang Blades God, First Blade Technique. Ang nanomachine ay nagawang makuha ang impormasyon sa blade movements mula sa swords movement na naiwan ng Sword Demon, at ang mga sugat na nagawa ng Blade God, ngunit dahil sa wala ang tamang chi control patungkol dito ay hindi pa din ito nakukumpleto, ngunit hindi naman pananghinaan dito si Qian Yuwon. Dahil sa 3 taon at 3 buwan nitong nasa isolation training, ay nagawang maanalisa ng nanomachine ang iba't ibang mga martial arts, kaya naman ang nanomachine ay may kakayahan na makagawa ng iba't ibang chi control method upang makopya ang chi control na hahalintulad sa orihinal na chi control, at malakas ang potential nito bilang ang mas maayos na bersyon. Sigurado ito na ang Sword Demon ay magugulat kapag nakita nito ang isang teknik na nagawa nitong magaya gamit lamang ang mga sugat na gawa ng blade technique ng Blade God. Kaya naman sabi ng nanomachine na uumpisahan na nitong ay analisa ang chi control method para sa second technique. Sa Demonic Academy Cafeteria naman, ay agad na dumiretso dito si Yuwon upang kumain, at nais nitong kumain ngayon ng madami dahil sa ito ay gutom na. Nagtataka naman ito sa napapansin niyang kakaibang ikinikilos ng tauhan ng cafeteria. Sa kabilang lamesa naman ay pinagmamasdan lamang ito ng isang kadet habang nasa malayo. Tinanong naman ni Yuwon kung ayos lamang ba ito, sumagot naman ito sa ating bida na wala lamang ito, pinagpapawisan lamang siya dahil sa matagal nitong pagkakababad sa mainit na pagkain. May masamang titig naman ang binitawan ng kanina pa na nagmamatiyag kay Yuwon, nang makaupo ay napapaiisip naman ito. Sa di kalayuan ay sabi ng kadet na kanina pa tinitignan ang mga ikanikilos ni Yuwon kung di kaya ay napansin na nito. Nang tinikman naman ito ni Yuwon, ay nakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang kinakain, nang bigla naman niya itong inumpisahan na kainin ang lahat, tuwang-tuwa naman ang kadet sa di kalayuan, ay napapasabi na lang na gumana ang kanyang plano. Sa harap naman ng training facility, ay nag-uusap-usap ang mga kasamahan ni Yuwon. Kung ang kanilang pinuno kaya ay hindi din kumain kagaya nila, sabi ni Hyobong na hindi pa ito kumakain magmula pa kanina, sabi naman ni Wang Hul na hindi niya ito nakita kahapon sa cafeteria at baka kumakain na ito ngayon. Sabi naman ni Moonju na kasama sana nilang kumain ngayon si Yuwon, kung si Ho Sanghua, at Baekgi ay maagang nakalabas. Napapangiti namang pinagmamasdan ito ni Wang Hul. Sa isip niya na si Moonju ay gustong-gusto si Yuwon ng sobra pa sa pagkakagusto ni Hyobong dito, at sa totoo lang ay minsan napapansin nito na gusto niya si Yuwon sa romantikong paraan, dahil sa pagiging maliit nito at malababaeng pangangatawan kahit na ito ay may sobrang lakas na martial arts skill, ay mapaghihinalaan niya ito bilang babae, at mukhang kakaiba na ang kanyang iniisip.
Nang makalabas na sila Baekgi, ay sinisermonan naman ito ni Moonju at sinasabi na sana naman ay inalala nila ang mga kasamahan nilang naghahantay sa labas. Inawat naman ang mga ito ni Heobong at sinasabi na mabilis namang nakalabas ang mga ito sa training room kahapon, kaya naman ay kumain na lang sila. Nang bigla namang may hamarang sa mga ito, at ito ay ang grupo ng Young Master ng Dark Clan, Qian Muyon. Niningitian naman sila ng mga ito na parang may binabalak na hindi maganda sa kanila. Sa kabilang dako naman ay hinarang si Yuwon ng 4 na mga kadet na may mga galit sa kanya. Binabati naman ang mga ito ni Yuwon at sinasabi na ang mga ito ay pamilyar sa kanya ang mga muka. Sabi pa nito na kung kasama nila ang Dark Clan ay mapag-iisipan niya ang mga ito ng hindi maganda. Ang mga ito ay ang mga tagasunod ng Sword Clan, na si Qiangpu, tagasunod ng Sound Clan, Hang Yujik, tagasunod ng Blade Clan, Wu Yanggang, at ang tagasunod ng Poison Clan, na si Baek Cholgu. Sinigawan naman ito agad ng tagasunod ng Poison Clan at sinasabi na tingin ba niya na makakatakas ito sa kanya dahil sa pagwasak nito sa dantian ng kanyang big brother na si Chien Jong-sam, at ang pagpatay sa kanilang lolo. Sumunod naman dito ang tagasunod ng Blade Clan at sinasabi na sino siya upang kuhanin ang posisyon sa pagiging Vice Lord, at dapat nitong ilugar ang kanyang pagiging dugong alipin. Masaya namang tinatanong ang mga ito ni Yuwon, na kung sa tingin ba nila ay sapat na silang 4 upang matalo siya kaya naman ay hinarang nila ito, at mukhang may mga tinatagong alas ang mga ito sa kanilang mga bulsa upang maglakas ng loob na gawin ang bagay na ito. Masaya naman ang tagasunod ng Poison Clan, sabi niya na nilason niya ang kinain nito gamit ang kanyang chi-nullifying poison essence at wala itong alam kung gaano siya naghirap sa bagay na ito. Kahit na gaano pa ito kaingat, ay walang dahilan upang paghinalaan niya ang tagalutong na naging pamilyar siya sa tagal na nito sa Demonic Academy, nalalasunin ang pagkain nito, dahil ang sandok na ginamit ay mayroong lason. Maari nitong madepensahan ang kanyang sarili sa poison attack gamit ang kanyang chi armor, ngunit walang paraan upang mapigilan nito ang lason kung nilunok niya ito ng direkta, at hindi ito makakapagpalabas ng kanyang chi ng halos na 6 na oras, at ito ay salamat sa kanyang chi nullifying poison. Tinitignan lamang sila ni Yuwon dahil sa tagal ng mga ito na umatake, dagdag pa nito na ang lason na inilagay niya dito na mula sa Poison of Destruction, ay tutunawin ang mga organs at ang chi vessel nito na magreresulta sa malagim niyang kamatayan. Sabi nito na mukhang umaarte ito na parang wala lamang, kahit na makikita nito ang kanyang mga kasamahan sa loob ng infirmary, at yun ay kung magagawa nitong makaalis pa dito ng buhay. Napatanong naman dito si Yuwon patungkol sa sinasabi nitong kanyang mga kasamahan. Sa isip nito na mukhang nakikipagtulungan ang mga ito sa mga bastardong Dark Clan, at kung si Qian Muyon ay kasali dito ay isa itong malaking problema. At inilabas na nito ang kanyang White Dragon Blade, sinabi nito sa kanila na dahil sa wala na itong oras pa ay tatapusin na niya ang mga ito ng mabilis. Dahil dito ay agad naman ang sumugod ang tagasunod ng Sound Clan, sabi nito na dahil tinanggalan nito ng braso ang kanyang big sister ay tatanggalin din niya ang 2 nitong braso, at mabilis na inatake si Yuwon at pinunterya ang braso nito. Ngunit sa isang atake lamang ni Yuwon ay agad naman ang naputol ang espada nito, at sinundan agad ng ating bida ng isa pang atake na nagresulta sa pagkakaputol ng isang braso niya, at inulit ni Yuwon ang sinasabi nito sa kanila, na wala itong oras para sa kanila. Nang matapos ay nagsisigaw ang kadet dahil sa pinsalang natanggap nito kay Yuwon, sabi naman dito ni Yuwon na ito ay ang chi manifestation. Hindi makapaniwala ang tagasunod ng Poison Clan sa nakita nito dahil imposible na mangyari ang bagay na ito, dahil sigurado siya na nakita niya itong hinigop ang buong sabaw ng kanyang kinakain ng kanyang sariling mga mata, kaya naman sinabi ni Yuwon na kung ang tinutukoy niya ba ay ito, at ipinatak ang lason na inipon para sa kanya ng nanomachine, sa katawan ng kadet na naputol ang braso. Sa nangyari ay agad naman na naluso ito sa kanyang katawan, at sinabi ni Yuwon, na iniisip ba nito na gagana ang mga walang kwentang pakulo nito sa kanya, bago ang naganap na pagharang ng mga ito kay Yuwon. Sa Demonic Cafeteria ay inutusan nito ang nanomachine na iyan alisa ang mga sangkap ng kanyang pagkain.
Kaya naman nang umpisahan na nitong tikman ang kaunting patak ng soup na ibinigay sa kanya ay nagulat ito. Dahil sabi ng nanomachine na mayroon ditong nakakamatay na substance na nagpapawalang bisa sa enerhiya ng buo nitong katawan. Ang nakita ng nanomachine, kaya naman sabi ni Yuwon na inaasahan na niya ito. At kung gagawa ito ng aksyon at sabihin na may lason ang kanyang pagkain, ay ang gumawa nito sa kanya ay hindi magpapakita, kaya naman ay tinanong nito ang nanomachine kung magagawa ba nitong ipunan ang mga masasamang substance na nakahalo sa kanyang pagkain sa isang parte ng kanyang katawan at pigilan ito sa pagkalat. Inang-ayunan naman ito ng nanomachine na magagawa nito ang ninanais na mangyari ni Yuwon. Kaya naman sinabi nito sa nanomachine na gawin niya ito hanggang sa utusan na niya itong ipalabas sa kanyang katawan. Naiinis naman dito ang tagasunod ng Poison Clan at sinasabi na kahit na ininom nito ang chi-nullifying poison, ay nagawa nitong maipan ito sa kanyang katawan at maipalabas, at ito ay napaka-imposible dahil kahit siya ay aminado na hindi ito makakayang gawin ng sinuman. Kaya naman ay nagutos ito na ang lahat ay tignan ang kanilang mga depensa, ngunit dahil sa bilis na tinataglay ni Yuwon ay mabilis lamang itong nakapunta sa likod ng isang kadet, matapos ay inatake naman niya ito kaagad. Sa nangyari ay napasukan naman ito ng dugo dahil sa tindi ng natamo nitong atake mula kay Yuwon, matapos ay agad niya itong inihagis papalayo gamit ang kanyang chi telekinesis. Nakaramdam naman ng takot ang isa nitong kasama, at sinabi na dapat ay hindi na ito nakinig pa kay Baekchulgu, dahil huli na ang lahat upang magawa pa nitong umatras sa galit ni Yuwon. Ang pinsala niya sa kanyang dibdib na natamo nito noong nakaraan kay Yuwon ay hindi pa gumagaling, at ngayon ay babalik na naman ito sa loob ng infirmary. Nagulat naman ang mga ito nang nilapitan ni Yuwon ang kasamahan nilang tumilapon, nagmamakaawa naman ang isang ito kay Yuwon dahil sa gagawin nito sa kanya, ngunit hindi naman siya nito pinakinggan at itinuloy ang gagawin nitong pag-apak sa kanyang ulo. Matapos niyang apakan ang ulo nito at mapisa, ay nakaramdam naman ang mga ito ng pagkatakot, dahil hindi makapaniwala ang mga ito, dahil tuluyan na pinaslang ito ni Yuwon. Tinitignan naman ang mga ito ni Yuwon ng masama at sinasabi na ngayon ay sila naman ang kanyang isusunod. Sa sinabing ito ni Yuwon ay parang nagunaw ang mundo ng isang kadet na kanina lamang ay mayabang na sinasabihan itong dapat na ilugar niya ang pagiging isang dugo ng alipin. Sabi nito na huli na ang lahat dahil wala ng paraan upang makaligtas sila dito. Sinabihan naman siya ng tagasunod ng Poison Clan na sobra na ang kabaliwan nito, at tinakat si Yuwon na kung hindi ba ito natatakot sa galit ng 6 na main clan pag nalaman ito. Tinuwanan lamang ito ni Yuwon at sinasabi na sino ang natatakot kanino. Kaya naman ay agad nitong ginamit ang chi telekinesis nito, at kinuha ang mga demonic people ng tagasunod ng Spring Clan, at inihagi sa isang kadet, na matagumpay naman itong tumusok sa kanyang dibdib. Gulat naman dito ang tagasunod ng Poison Clan sa ginawang ito ni Yuwon. Sinabi ni Yuwon dito na kung may takot ito sa 6 na main clan, ay hindi na nito inumpisahan pa ang lahat ng mga ito. Nagmamadali naman sila Wanghul, Baekgi, at Moonju dahil hindi nila alam kung nasa loob pa si Yuwon ng training room, kaya naman ay kailangan ng mga ito na matignan ang kanilang mga dorm kung ando doon si Yuwon. Nang mapansin naman ito ni Wanghul sa kabilang ibayo. Kaya naman ay agad pumunta ang mga ito sa kanya at tinatanong kung ayos lamang ba ito. Sabi naman ni Moonju na akala nito ay nagkatotoo na ang ikinakatakot niya, mabuti na lamang at nasa maayos itong kalagayan. Sabi naman dito ni Yuwon na maayos lamang ito, at tinatanong kung hindi ba inatake ang mga ito ng mga kasamahan ni Chian Muyon. Nagtataka naman dito si Wanghul at tinatanong kung papaano naman niya ito nalaman. Bago ito ay sinabi ng tagasunod ng Dark Clan kay Wanghul na alam nito kung gaano kalaki ang katapatan nito kay Yuwon, ngunit kahit na gaano pa kalakas si Chian Yuwon sa ngayon, ay nasa ilalim pa din ito ng pangangalaga ng Demonic Academy. Tingin ba nito na makakaya nitong hawakan ang mga 6 na main clan at mga elite clan nang siya lamang kapag ito ay lumabas na ng Demonic Academy?
Ang young Master Qian Muyon ay napakabait upang kupkupan ang lahat ng naririto, kaya naman ay inaasahan niya na nagkamali ang mga ito sa pagbibigay ng tiwala kay Qian Yuhun. Pinatigil naman ito ni Heobong sa pagsasalita ng mga walang kwentang bagay, at tingin ba nito na tanga sila upang magtago lamang at lumuhad sa Dark Clan? Bukod pa doon ay sinabi nito na tigilan na nito ang pagtatawag kay Qian Yuhun sa kanyang pangalan at tawagin nila ito bilang ang Council Elder. Sabi naman nito na kung nahihibang na ba siya dahil kahit nagaling ang mga ito sa mga mahihinang mid-sized clan ay may lakas pa din ang mga ito ng loob upang sabihin ito sa kanya. Hinamon naman ito ni Heobong kung gusto ba nitong masubukan ang sinasabi nitong mahihinang mga mid-sized clan. Nagalit naman ito sa gustong mangyari ni Heobong dito. Agad naman siyang pinigilan ng kanyang kasamahan at sinasabi, na hindi sila naparito upang makipaglaban. Kalmado namang sinabi ni Wang Hul na huwag magkakamali ang mga ito at isipin na ang kanilang Qian Yuhun ay nag-iisa lamang, dahil handa silang isakripisyo ang mga buhay nila para sa kanilang pinuno kahit na ngayon din. Sabi naman ng isa na si Qian Yuhun, ang Council Elder, ay mukhang may mabuting mga karakter, at ang makita siya na ganito ay mukhang mahihirapan sila na maibigay ang magandang alok ng mga ito para sa kanila. Pahabol pa nito bago umalis ay pag-isipan niya muna ito ng mabuti, dahil hindi naman masamang alok ito para sa kanya. Nagtataka naman dito si Yuhun dahil umalis lamang ang mga ito kaagad sa kanila. Sabi naman ni Wang Hul na sinubukan ng mga ito na may mangyari ngunit tama siya. Nagsipagbalikan ang mga ito kaagad, dahil siguro sa pagiging palaban nila kanina. Napaisip naman dito si Yuhun, sabi nito na 4 na clan ang nagsama-sama upang maglagay ng bitag sa kanya, ngunit ang mga ito na mula sa Dark Clan, ay umalis lamang matapos na magbigay ng alok sa kanyang mga kasamahan. Siguro ang ginawang pag-alok ng mga ito ay hindi talaga upang magawang makuha ang mga ito sa kanya, ito ay upang makagawa ng oras sa kanilang mga pinaplano. Kaya naman sinabi nito sa kanyang mga kasamahan, na ito ay isang taktika na kung saan ay gagamitin mo ang iyong mga kaaway upang sila ang maglaban-laban. Nagtataka naman dito ang kanyang mga kasamahan sa mga sinasabi ni Yuhun. Sa loob naman ng training room, ay sinabi ng tagasunod ng Dark Clan sa Young Master na ang plano ay nangyari base sa kanyang pinlano. Walang mawawala sa kanila sa pagkakataon na ito, kung mabubuhay ba dito si Qian Yuhun o mamamatay. Sabi naman sa kanya ng Young Master na huwag itong papakasiguro, dahil nagawa nitong makaligtas kahit na ang kinaharap nitong poison form. Sabi naman dito ng kanyang tagasunod na kahit alin pa sa mga ito kung mamatay ito sa lason na mula sa Poison Clan ay ito pa din ang kanyang huling tagumpay, at kung makaligtas man ito, base sa pagkakakilala ng lahat dito ay hindi naman siya basta-basta makakaalis dito, dahil kakaharapin niya ang galit ng 4 na main clan. Naiinis naman ito, dahil kahit magawa ni Qian Yuhun na makaligtas ay hindi na nila magagawa pa na iangat ang kanilang moralidad kahit na sa pagsasabi na tinanggihan nila ang mahinang pakulo ng Poison Clan, ngunit nasaktan ang kanyang dignidad dahil sa kinailangan pa nilang gamitin ang puwersa ng iba dahil sa hindi niya kaya itong matalo sa isang labanan. Humahanga naman ito sa Young Master na ito ang totoong demonstrasyon sa paggamit ng iyong mga kaaway laban sa mga sarili nito, at may natutunan ito sa kanya ngayon, nang bigla namang may kumatok sa pintuan ng silid. Nagtataka naman siya dahil minarkahan naman niya ang silid na ito, ay kasalukuyang may gumagamit at sino naman kaya ito, inutusan naman siya ng Young Master na buksan niya ito. Pagsilip naman niya ay agad na tumambad sa kanyang harapan si Senior Instructor Ho, at hindi lamang ito dahil may mga kasama itong mga gwardya ng Demonic Academy. Nagtataka naman itong nagtatanong sa Senior Instructor kung ano ang dahilan ng pagpunta ng mga ito sa kanila. Agad namang pumasok ang mga ito ng may pagka-agresibo, at agad na sinabi na siya ay nautusan na sunduin ang mga ito patungo sa Academy Director, dagdag pa nito na wala itong balak na dalhin sila doon ng puwersahan, kaya naman ay inaasahan nito ang bukal na loob ng mga ito na sumama. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat.
Sumama naman ang mga ito nang walang sapilitan at agad na nagtungo sa kinaroroonan ng Left Guardian, habang papalapit ay naamoy naman ng Young Master ang masangsang na amoy ng dugo. Nang bigla namang nagulat ang tagasunod nito sa kanyang mga nakita, at napapatanong na kung bakit ang mga ito ay patay. May masama namang nararamdaman dito ang Young Master Qian Muyon. Nang makalapit ay agad namang nagbigay galang ang mga ito sa Academy Director. Sabi ng Left Guardian ay didiretsuhin na niya ang mga ito, kung ito ba ay kagagawan nila. Agad naman na sumagot ang kasamahan nito at sinasabi na wala silang alam sa sinasabi nito sa kanila. Nagpaliwanag naman ang Young Master na silang dalawa ni Jin Yuon ay nasa loob ng training room, at sinamahan ng mga gwardya patungo dito kaya naman ay hindi nila alam kung anong mayroon sa lugar na ito. At ang tanungin sila ng ganon nang walang kahit na anong ipinapaliwanag patungkol dito ay medyo nakapagtataka. Sinabihan naman niya ang dalawa na tignang mabuti ang mga bangkay sa harapan nila, nagulat naman ang kasamahan nito sa kanyang nakita. Sa isip nito na ito ay si Hang Yujik, namatay kaya ito dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo dahil sa ang kanang braso nito ay naputol, ngunit kung susuriin base sa itsura nito, ay mukhang nilason ito. At paanong nangyari na si Hang Yujik ang namatay at hindi si Qian Yuhun? Agad namang inutos ng Left Guardian na magsisunod ang mga ito para sa susunod na bangkay, pagkasabi nito ay agad namang sumunod ang dalawa. Sa isip ng kasamahan ng Young Master, na pati si Qiang Payo ay nagawa din na mapaslang, nang may napansin naman itong kakaibang nakatusok sa dibdib nito, at bigla niya itong namukon, at ito ay ang demonic pipa ng Sound Clan. At bakit nakatusok ito sa katawan nito? Naiinis naman siya dahil ang lahat ng mga ito ay magaling na isinaayos upang magmukhang si Qiang Payo, at Hang Yujik ay namatay dahil sa paglalaban ng mga ito, at may hindi tama na nangyari. Sabi ng Left Guardian na tignan din nila ang isa pang katawan na ito, napasabi naman ang kasamahan niya na ang mga bakas sa likudan nito, ay kahawig ng teknik ng Dark Clan, ang 4th technique of the Fluong Dark Cloud Palm, Cloud Control ang 8th form. Bakit kaya ang mga ito ay mula sa Fluong Dark Cloud Palm, kaya siguro silang dalawa ay walang duda na mapapasama sa mapaghihinalaan sa pumaslang sa mga ito. Ang kasamahan naman ng Young Master ay may gustong sabihin sa Academy Director, ngunit pinigilan naman siya ng Young Master gamit ang sound telepathy na huwag itong magsasalita, dahil isa itong patibong. Kaya naman ay nagtanong ito kung ano ang sinasabi niyang patibong. Sinagot naman siya ng Young Master na ang secret book ng Fluong Dark Cloud Palm ay nasa ika-5 palapag ng Demonic Academy Precious Library. Dagdag pa nito na makakaya niyang ayusin ito kaya naman ay huwag niyang hayaan ang emosyon nito na manig sa pagkakataon na ito at manatili lamang. Sa isip naman ng Young Master na si Qian Yuhun ay nakaisip ng isang napakatalinong pakulo, ngunit ang gamitin ng Fluong Dark Cloud Palm ay ang kanyang isang malaking pagkakamali. Sabi naman ng kasamahan nito na tama ang Young Master, na ang bastardong Qian Yuhun na ito ay malamang sa nagawang may master ang Fluong Dark Cloud Palm matapos na makapasa sa ika-5 pagsusulit. Sabi ng Left Guardian na ito na ang huling bangkay na kanilang titignan, pagkatingin naman ng dalawa ay nagulat ang mga ito. Kaya naman ay napapatanong siya at ang Young Master na paano itong nangyari, dahil ang katawan ng tagasunod ng Poison Clan, ay may mga bakas ng Fluong Dark Cloud Palm, at ang mga sugat at hiwa ay mula sa Dark Demon Crushing Sword. Ang Dark Clan ay nakatayo sa unahan ng mga 6 na main clan, si Wu Jinwon ang head ng Dark Clan at ang First Council Elder, ay isang tunay na martial arts master, na nagawang mailagay sa rank number 2, bilang sa pinakamalakas sa demonic cult sa pamamagitan ng left sword right palm at right sword left palm, na hinahayaan siyang malayang magawa ang dalawang ultimate martial arts skill ng paulit-ulit gamit ang magkabilang mga kamay. Ang martial art na sinasabi na ang tanging nakakaalam lamang ay ang head ng kanilang clan at si Qian Muyon ng Dark Clan. Ito ay matagumpay na niyang naisagawa sa harap ng karamihan sa naganap na ika-3 pagsusulit ng Demonic Academy upang makakuha ng yellow tag sa mga instructor. Galit naman dito ang Young Master at sinasabi na anong kalokohan naman kaya ang ginawang ito ni Yuhun.
Maari kaya nitong magaya ang teknik na isang beses niya lamang nakita at sa maigsing oras noong nagdaang 3 taon, na kahit na ang kanyang lolo ay hindi makakayang gawin ito, nang bigla namang nagsalita ang kasamahan niya at sinasabi na ito ay isa lamang patibong na isinagawa ng kung sino. Si Brigade Leader Chian Muyon ay nasa loob lamang ng training room sa buong magdamag, kaya naman ay papaano niyang magagawa na paslangin ang mga ito. Tinanong naman siya ng left guardian patungkol sa sinasabi nitong patibong, at ano ang patungkol dito. Dahil base sa kanyang mga sinasabi ay mukhang alam nito kung bakit ang mga ito ay nagsama-sama sa lugar na ito. Nabigla naman siya sa mga nangyari, upang magawa ng mga ito na madepensahan ang kanilang mga sarili, ay kailangan nilang umamin kung ano ang kaugnayan nila sa nangyari. At kapag ang Young Master Chian Muyon ay napatalsik sa Demonic Academy dahil sa insidenteng ito, ay si Chian Yuwon na ang magwawagi sa labanan ng mga tagapagmana, at kailangan niya na kahit mapigilan lamang ang pagkakapatalsik nito ngayon. Sinabi naman sa mga ito ng left guardian na sinusubukan nitong magpalusot ng walang sapat na ebidensya ay nagmumuka lamang silang kainahinala. Kaya naman ay inutusan niya sila Senior Instructor Ho na agad ay arestuhin ang mga ito. Bigla naman itong napasigaw at sinabi na ang lahat ng ito ay si Chian Yuhun ang may pekana. Pagkarinig nito ay pinahinto naman ng left guardian ang mga gwardya na huhuli sa mga ito. Sa isip naman ng Young Master na sinabihan na niya ito na manahimik ngunit hindi pa din ito nakinig, kaya naman ay hindi na sila makakatakas pa dito. Sabi naman ng kasamahan nito sa left guardian na ang katotohanan sa pangyayaring ito ay si Baek Chol-gu ng Poison Clan, ay nag-alok sa kanila na lalaksonan nito si Chian Yuwon, kaya naman ay nais nitong makipagtulungan sa kanilang ngunit tinanggihan lamang nila ang ganitong klaseng plano kaya naman ay wala silang alam na kahit na ano, at ang tangi lamang nilang ginawa ay balaan sila na ganito ang kanilang maaring sapitin. Dagdag pa nito na ang taong may motibo na gawin ito sa kanila ay si Chian Yuwon, kaya naman ay inuutusan niya ang left guardian na maipatawag ito kasama ang iba pang mga kadet upang maimbestigahan, dahil hindi naman tama na sila lamang ang kanilang paghihinalaan. Sinabihan naman siya ng left guardian na mukhang minamaliit niya ito bilang isang director ng Demonic Academy, at mukhang nag-iimbento na lamang ito ng kwento dahil ang mga patay ay wala ng kakayahan na makapagsalita pa, ngunit sino ba sa tingin niya ang nakakita sa mga katawan na ito? Nagtaka naman siya at napatanong, kung hindi ba ang mga martial instructor. Sinagot naman siya nito na si Council Elder Chian Yuwon at ang mga squad leaders nito at brigade leaders ang nakakita ng pangyayaring ito at inireport direkta sa kanya. Napasabi naman ito na isa itong malaking kalokohan, dahil si Chian Yuwon naman talaga ang salarin, kaya naman ay papaano. Bigla namang lumapit sa mga ito si Yuwon at tinatanong kung bakit ba nila ito pinagbibintangan na salarin. Nagsibati naman ang mga nakapaligid kay Council Elder Chian Yuwon. Sa nangyayari ay naiinis naman dito ang Young Master dahil sa naipit ito sa isang sitwasyon na hindi niya magagawang makaalis. Agad namang tinawag ang dalawa ni left guardian, na bigla naman ang mga ito. Sinabihan sila na magbigay galang ito kay Yuwon ngunit mukhang wala namang narinig ang mga ito, kaya naman ay galit nitong tinatanong ang dalawa kung hindi ba ito magbibigay galang sa isang council elder sa harapan nila. Agad namang naunang naghanda ang Young Master upang gumalang, di naman makapaniwala ang kasamahan nito. Kaya naman ay ginaya na din niya ito at sabay na bumati kay Yuwon bilang isang council elder. Matapos ay agad naman na tinanong ni Yuwon si squad leader mo, na sinasabi ba nito na ito ay isang patibong na gawa ng Poison Clan, Blade Clan, Sound Clan, at ng Sword Clan upang puntiryahin siya, at ang lahat ng mga ito ay mag-isa lamang niyang niligpit. Kaya naman ay nagtanong ito kung maari ba niyang matignan ulit ang katawan ng mga bangkay, na agad namang sinang-ayunan ng left guardian. Sabi nito na si squad leader Hang Yujik, ay mayroong pinsalang pagkakaputol ng braso, gamit ang blade technique ni squad leader Bu Yanggang, na nagawa naman na mapatay ni squad leader Baek Chol-gung gamit ang kanyang lason. Si squad leader Kyung Payo naman ay namatay sa kamay ni squad leader Hang Yujik,
gamit ang demonic People Sound Sword na nagawang matusok ang puso nito. Natigilan naman dito ang young master, at sa isip nito na parang may kakaibang nangyayari. Sabi naman ni Senior Instructor Ho ay si Squad Leader Buyanggang ay namatay sa pagkadurog ng ulo nito matapos na makatanggap na sa hinala nila na ito ay ang Fluong Dark Cloud Palm ng Dark Clan. Sabi naman ng Left Guardian habang nakatingin sa Young Master ng Dark Clan, na sa huli ay si Squad Leader Beck ay namatay mula sa pagdurugusanhi ng internal injuries at mga sugat na gawa ng secret arts ng Dark Clan, ang left sword right palm. Sabi naman nito kay squad leader mo na medyo nakapagtataka, dahil kung sakaling siya nga ang pumaslang sa mga ito gaya ng kanyang ibinibintang, ay kakailanganin niyang matutunan ang lahat ng iba't ibang mga martial arts, kasama na ang poison arts, at kung pagsasamahin nila ang lahat ng mga impormasyon na nakuha ng mga instructor, ay parang nagpatayan ang mga ito sa labanan sa pagitan ng 5 tao.